ang kalapastangan ng walang pangalawa. Ito ho, makukuha pa natin ho ito. Makikita ninyo ang kalapastangan ng walang pangalawa na nakatayo sa dakong di dapat lagyan ito. Unawain ito ng bumabasa. At kung ito'y mangyari na, dapat nang tumakas sa kabandukan ng mga nasa Judea. Ang nasa kabubungan ay huwag nang mag-aabala pang bumaba upang kumuha ng kahit ano sa kanyang bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi pa upang kumuha ng balabal. Kawawa ang nagdadalang tao at ang nagpapasuso sa mga araw na iyon. Ipanalangin ninyo na huwag mangyari mga bagay na ito sa panahon ng taglamig, sapagkat sa panahong iyon, ang mga tao'y magdaranas ng napakalaking kapighatian, hindi pa nararanasan mula ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, at hindi na mararanasan pa kahit kailan. At kung hindi paikli ng Diyos ang panahong iyon, walang maliligtas, ngunit alang-alang sa kanya mga hinirang, paikli niya yon. Kung may magsabi sa inyo, naririto ang Mesiyas o naririyan siya, huwag kayong maniniwala, sapagkat may mga magpapanggap na Mesiyas at may magpapanggap na propeta, at magpapakita sila ng mga tanda at mga kababalaghan upang iligaw, kung maaari, pati ang mga hinirang ng Diyos. Kaya't mag-ingat kayo, ipinagpapaon ako nang sabihin sa inyo ang lahat ng ito. Ito na nga ho. Kuya Bet, napakasimple lang ho. Nakita na ho natin dito yung sinasabing kalapastangan ng walang pangalawa na meron ho palang malaking kaparusahan na nakaambak dito ho sa mga ganitong mga pangyayari tungkol sa pagkakabahabahagi. Ano ho masasabi niyo rito, Kuya Bet? Katulad nga ng sinabi mo, Kuya Men, halos nandoon na eh. No? Ang pinakamahalaga dito, kung makikita mo rito, kung yung nasa bubungan, huwag nang bumaba. No? Kasi kung minsan, Kuya Men, sa buhay natin, yung second coming, yung sinasabi ng Panginoon dito, hindi na kailangan pang kung anong gagawin mo eh. No? Pero meron siyang idiniin eh. Ipanalangin niyo huwag mangyari ito. So ano ang panlaban natin sa lahat ng mga dilubyong nakakarating sa atin? Panalangin. Dito lamang sa MB Princess, Kuya, na lumubog kailan lang, ay mayroong isang naligtas eh. At ang sabi niya ay ganito eh. Ang dinasal lamang daw niya, Lord save me. Lord save me. Wala siyang maraming dasal eh. Lord save me. Nakaligtas siya. So, ano ibig ko sabihin, mga giniginig naming tagapakinig? Ang panlaban natin sa lahat ng mga dilubyo o mga pangyayari na hindi kaaya-aya sa atin, ang panalangin ang number one. Pero, Kuya, dito sa binasa mo, sapagkat may magpapanggap na Mesiyas at may magpapanggap na propeta at magpapakita sila ng mga tanda at mga kababalagan upang iligaw, kung maaari, pati ang mga hinirang ng Diyos. Kaya't mag-ingat kayo. Ipinauuna ko nang sabihin sa inyo ang lahat ng ito. Sino bang mga hinirang, Kuya? Ang mga hinirang, lalo't higit, yung nasa kanya na, yung nandoon na sa iglesia niya. Nandoon na sa itinayo niyang iglesia. Pero naligaw pa sila. Nailigaw. Dahil sa mga nangyayaring ito sa buhay natin. Dahil sa mga kahirapang dumarating sa atin. Dahil sa problemang dumarating sa atin. Dahil sa paghihirap ng kalooban ng tao, pag may lumapit at ginamit ang pangalan ng ating Panginoon, na ililigaw sila. Ito ang madalit sabi, Kuya. Diretsong sinabi niyang ating Panginoon, ipinauuna ko na sa inyo. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Sana, huwag nating tikisin ng Diyos. Huwag natin huwag tayong ihiwalay sa iglesyang itinayo niya. Sapagkat tayong mga Katoliko, ang hinirang ng Diyos.
Kaya nga sinabi niya, pati mga hinirang ay kanilang ililigaw.